Sa simula ng pelikula makikita ang mga stall owner ng palengke sa Mukpu City na nagproprotesta sa gagawing demolition dahil planong tayuan ng mga multi-story building ang lugar. Kumuha ang kontraktor ng demolition team sa pamumuno ni Jiang, ang kilala at kinatatakutang gangster sa Mukpu City. Sa hudyat ni Jiang, agad sumugod ang demolition team sa mga nagproprotesta kaya nagsimula ng magkagulo. Galit na kinausap si Jiang ni Suyon, ang tumatayong abogado ng mga stall owner, subalit itinulak lang siya ni Jiang. Lalong nagalit si Suyon at sinampal si Jiang. Nabigla si Jiang dahil marami ng beses siyang nasusuntok sa mukha ng mga lalaki, pero sa unang pagkakataon may nangahas na sumampal sa kanya na galing sa isang babae. Lihim na napahanga si Jiang sa tapang ni Suyon. Nakita ni Jiang na natumba at naipit si Suyon sa nagkakagulong mga tao, kaya agad niyang tinulungan si Suyon at pinaatras ang demolition team, at habang papalayo si Jiang, pinagmamasdan pa rin niya si Suyon. Tatlong buwan ang lumipas, halata ng mga tauhan ni Jiang, na araw-araw pumupunta si Jiang sa construction site hindi para olas ang mga nagpro-protesta, kundi makita lang nito si Suyon. Nakita ni Jiang na tinapay lang ang mga kinakain ng mga nagpro-protesta at ni Suyon, agad siyang nag-utos sa kanyang tauhan na mag-order ng pagkain para sa mga nagpro-protesta. Napapansin naman ni Suyon na palaging nakatingin sa kanya si Jiang. May mga ilang nightclub na pag-aari si Jiang na maraming magagandang babaeng empleyado at customer, kaya ganun na lang ang pagtataka ng mga tauhan ni Jiang kung bakit dahil lang sa isang babae, ay biglang nag-iba ang pag-uugali ni Jiang nang makilala ang abogadong si Suyon. Nalaman ni Suyon na si Jiang ang nag-o-order ng mga pagkain, nilapitan ito ni Suyon at ibinigay ang bayad sa mga in-order ni Jiang. Sinabi ni Suyon na wag na niyang uulitin pang magbigay ng kahit ano sa kanila. Nahihiyang inalok ni Jiang si Suyon na kumain sila sa labas. Pumayag si Suyon sa pag-aakalang tungkol sa demolition ang pag-uusapan nila. Nagpahiwatig si Jiang na may nararamdaman siya para kay Suyon at kaya niyang ibigay ang lahat kung ano ang gusto ni Suyon. Sinabi ni Suyon na iibigin ng kahit sinong babae si Jiang kung isa sana itong mabuting tao at may marangal na trabaho, at ayaw niya sa isang kagaya ni Jiang na gangster. Pero sinabi ni Jiang na hindi siya gangster kundi nagnenegosyo lamang. Ganun pa man nakahanda si Jiang at gagawin niya ang lahat mapa sa kanya lamang si Suyon. Nagulat ang kanyang tauhan nang sabihin ni Jiang na ipagbibili na niya ang kanyang mga nightclub at iba pang negosyo, dahil ibig na niyang mabuhay ng marangal. Humanga naman ang pulis na kaibigan ni Jiang sa desisyon nitong umiwas na sa magulong buhay. Nang marinig nila sa balita ang tungkol sa nalalapit na eleksyon, kung saan tatakbo muli ang nakaupong congressman na si Mansu, na nakakadalawang term na bilang congressman at kilalang isang korap na politiko, at ang posibleng maging malakas na makakatunggali nito ay ang restaurant owner na si Wang. Sinabi ng pulis na kaibigan ni Jiang na kung gusto talaga niyang magbagong buhay, gayahin niya si Wang na dati ring gangster noon. Naisip naman ni Jiang na puntahan si Wang para magpaturo ng mga gagawin kung paano iwasan na ang pagiging gangster. Pinuntahan ni Jiang ang restaurant ni Wang. Nagtaka si Jiang dahil lahat ng naroong kumakain ay puro matatanda na at sobrang mura lamang ng mga pagkain. Nang makausap ni Jiang si Wang, sinabi ni Jiang na may hihingiin siyang pabor, subalit hindi natuloy ang pag-uusap nila dahil dumating si Suyon, at ang dalawang kaibigan nitong humihikayat kay Wang na tumakbo bilang congressman. Umiwas si Wang sa kanila, at pumunta ito sa bahay ng kanyang ina na nasa itaas na lugar. Sumunod naman si Jiang at Suyon. Sinabi ni Wang kay Jiang na kung may hihingiin itong pabor kailangan tumulong siya sa gawaing bahay o maglinis ng CR. Napilitan namang maglinis ng CR si Jiang. Mula noon palaging bumabalik si Jiang sa restaurant ni Wang, kaya pinagbigyan ito ni Wang na malaman kung ano sadya ni Jiang. Sinabi ni Jiang na ibig niyang magpaturo para magbagong buhay at iwan na ang pagiging gangster. Nagkataon na may mga ibang gangster ang naroon sa kanilang pinuntahan at nanggugulo. Walang ano-anong sinuntok ni Jiang ang gangster. Hindi na nakapalag ang iba dahil nakilala nilang si Jiang ang kanilang kaharap. Nadismaya si Wang at lumabas ng restaurant. Sinabi nito kay Jiang na kung ibig nitong magbagong buhay, ang una nitong gawin ay kontrolin ang kanyang sarili at maging mapagpasensya. Samantala, sinabi ni Congressman Mansu na malaki ang ibinayad niya sa judge para aprubahan ang multi-story building project kaya dapat ma-demolish na ang mga stall owners sa palengke. Pero sinabi ng contractor, hindi niya magawang utusan ang demolition team dahil hawak sila ng kinatatakutang gangster. Sinabi ng mga stall owners na marami ang mawawala ng ikakabuhay kapag inalis nila ang palengke. Hindi rin sila pinapansin ng mayor tungkol sa kanilang problema, kaya si Wang na lang ang kanilang pag-asa, na kung mananalo si Wang bilang congressman mapipigilan ang pagwasak sa palengke. Dahil sa narinig ni Wang, pumayag na rin itong tumakbo sa eleksyon.
Kaya agad nagpakilala sa publiko si Wang, at dahil sa tulong ng social media kumalat ang balita, at maraming grupo na agad ang nagpahayag ng suporta kay Wang na nagresulta ng mataas na survey. Nabahala naman si Mansu, alam niyang magiging malaking sagabal sa kanya sa eleksyon si Wang, at sa mga ganung problema, alam ni Mansu kung sino ang taong kanyang tatawagan. Si Chun, ang leader ng isang gang at karibal ni Jiang sa negosyo. Nangako si Mansu na sa oras na matapos ang 50-story building project, ibibigay kay Chun ang isang palapag, kapalit ng mga gagawin nilang plano laban kay Wang. Ang sumunod na araw, bumalik si Jiang sa restaurant ni Wang at nag-sorry ito sa nangyari. Sinabi ni Jiang na hindi na siya ulit manununtok ng tao, pero hindi siya pinansin ni Wang at pumasok na lang ito sa kusina. Nagdesisyon si Jiang na hindi siya aalis hanggat di niya nakakausap si Wang. Inabot ng gabi si Jiang sa paghihintay hanggang nalasing na lang ito sa pakikipag-inuman sa mga kaibigan ni Suyon. Sinabi ng isang kaibigan ni Suyon na kaya tumagal ng mahigit 3 buwan na hindi nadidimoles ang palengke dahil tinututulan ito ni Jiang. Dahil sa narinig, nakaramdam ng paghanga si Suyon kay Jiang. Sa bahay ni Wang nagising si Jiang. Sinabi ni Wang na bibigyan niya ng pagkakataon si Jiang, kaya pumayag itong maging volunteer si Jiang sa kanyang restaurant. Nagtaka ang mga taga-palengke nang makitang tumutulong si Jiang sa pamamalengke ni Wang. Ang mga sumunod na araw, tinuruan ng anak ni Wang si Jiang sa mga pagluluto sa restaurant. Tumulong na rin kay Jiang ang kanyang mga tauhan. Naunawaan ni Jiang na hindi negosyo ang restaurant, kundi isang advokasya ni Wang para pagsilbihan ang mga matatanda. Sa muling pagpasok ni Jiang, sinunod niya ang bilin sa kanya ni Wang na bawal siyang pumasok ng nakakotse, kaya sa bus na lang sumakay si Jiang. Pero dahil sa pag-iwas ng bus driver sa isang sasakyan, nawalan ito ng kontrol at tuloy-tuloy na sumadsad sa gilid ng tulay. Agad na pinalabas ni Jiang ang mga pasahero. Alam ni Jiang na may pagkakataon pa para makalabas siya ng bus, pero mas pinili niyang protektahan ang driver na nawalan ng malay, hanggang mahulog na nga ito. Agad na ibinalita sa telebisyon ang nangyari. Laking gulat ni Suyon dahil si Jiang ang tinutukoy na nagligtas sa ilang pasahero at sa bus driver. Nagmamadaling umalis si Suyon para alamin kung anong nangyari na kay Jiang. Naabutan ni Suyon na maraming mga TV reporter sa restaurant ni Wang. Ini-interview nila si Jiang at tinatawag na bayani ng Mukpo City. Nakahinga ito ng maluwag nang makita niyang ligtas si Jiang. Subalit nagtataka sa sarili si Suyon kung bakit siya nag-aalala kay Jiang na dati-rati pinagtatabuyan niya ito. Habang tumatagal nakikilala niya na hindi nga masamang tao si Jiang. Napahanga si Wang sa ginawa ni Jiang. Bihira ang katulad niyang hindi iisipin ang sarili, makatulong lang sa iba. Inayos ni Jiang ang gripo sa bahay ng ina ni Wang, pero kailangan palitan nito ng pyesa kaya bumili muna sa labas si Jiang. Ilang sandali lang dumating naman sina Wang at Suyon. Nasiyahan si Wang nang makitang kinumpuni ni Jiang ang gripo. Subalit nang ihatid sa labas ni Wang si Suyon, naroon nag-aabang ang grupo ni Chun, na agad nag-utos sa kanyang mga tauhan na patayin si Wang. Pinatakbo ni Wang si Suyon, saka humarap si Wang at lumaban sa mga tauhan ni Chun. Habang naabutan naman ang isa si Suyon at pilit na hinila ito pabalik, hanggang makakuha ng tiyempo si Chun at masaksak nito si Wang. Muli sanang sasaksakin ni Chun si Wang, pero nakita nitong dumating si Jiang at nakipaglaban sa kanyang tauhan. Nagmamadaling sumakay ng kotse si Chun at sinagasaan si Jiang. Hindi na nakatayo pa si Jiang. Tumakas agad ang mga tauhan ni Chun, sumigaw naman si Suyon na humihingi ng tulong. Dahil sa naisugod agad nila sa ospital si Wang, nakaligtas ito sa kapahamakan. Nagulat ang lahat nang dumating sina Manso at kunyaring nag-aalala kay Wang, pero hindi siya pinansin ni Wang dahil alam nitong si Manso ang may pakana ng lahat. Kinausap ni Jiang ang kanyang mga tauhan at ang mga kaibigan niyang pulis para alamin nila kung totoong mga holdupper ang sumaksak kay Wang. Pero nang makita ni Jiang si Manso na tumatawa, sigurado sila na may alam si Manso at kilala nila ang mga tauhan nito. Nang bumalik si Jiang sa ospital, nagulat siya nang sabihin ni Wang na hindi na nito makakaya pang mangampanya sa eleksyon dahil sa kanyang sugat, kaya nagpasya si Wang palitan siya ni Jiang. Alam ni Wang na likas kay Jiang ang tumulong sa tao at marunong tumupad sa mga pangako. Hindi nakaimik si Jiang pero dahil si Wang ang nakiusap sa kanya, wala siyang magagawa kundi pumayag. Hanggang dumating ang pagsisimula ng eleksyon, 5 partido ang maglalaban-laban, ang Wore Party, ang Peace Party, ang People's Social Party, ang partido ni Congressman Manso, at ang Independent Party ni Jiang. Sa unang pangangampanya ni Jiang, hindi nila inaasahan na walang masyadong pumapansin sa pagsasalita ni Jiang, maging ang mga taga-palengke. Samantalang si Manso, sinimulan na ring manligaw sa mga tao, dala-dala ang buong makinarya ng kanyang partido.
Dahil sa hindi tanggap ng mga tao ang pagtakbo ni Jiang, bumaba siya sa survey at nanguna si Manso. Pinuntahan ni Suyon ang isang kandidato na nasa ikatlong survey na si Mrs. No, para hikayatin ito na magtulungan na lang sila, pero hindi pa nagbigay ng desisyon si Mrs. No. Samantala, sa tulong ng mga kaibigan ni Jiang, nasundan ng kanyang tauhan ang pinagtataguan sa Pilipinas ng tatlong tauhan ni Chun na nagtangkang pumatay kay Wang. Nang malaman ni Jiang na nahuli na ang tatlo, pinababalik niya ang mga ito sa South Korea at isurrender sa mga pulis. Pumunta si Jiang sa bagsakan ng mga isda sa palengke. Lumapit siya sa ina ng kanyang matalik na kaibigan, saka lumuhod at humingi ng tawad sa pagkamatay ng anak nito. Pero hindi pa rin nawawala ang galit nito kay Jiang. Habang sa di kalayuan, naroon pala si Mrs. No at nasaksihan nito ang lahat. Naalala ni Jiang ang nakaraan, nang makasagupa nilang magkaibigan ang gang ni Chun, nakita na lamang niyang may saksak na ang kanyang kaibigan. Kaya alam ni Jiang na mahirap nang patawarin pa siya ng ina ng kanyang kaibigan, dahil siya ang sinisisi nito sa pagkamatay ng kanyang anak. Dinalaw ni Mrs. No si Wang at ibinalita rito na tama ang kanyang desisyon na si Jiang ang pumalit sa kanya. Sinabi ni Mrs. No na nagpa-imbestiga siya tungkol kay Jiang. Nalaman niyang parang Robin Hood ituring si Jiang ng kanyang mga empleyado at mga bar girls dahil bukod sa pagbibigay ni Jiang ng mga trabaho, tinutulungan din ni Jiang na makabayad ang mga bar girls na baon sa utang. At nang kausapin ni Mrs. No si Jiang at sabihin nito na nagdesisyon na siyang aatras sa eleksyon at tutulong na lamang kay Jiang para mapag-isa ang kanilang mga puwersa, basta mangangako si Jiang na gagawin nito ang lahat para makatulong sa mga tao. Labis na natuwa si Jiang at nangako itong magsisilbi siya ng tapat sa mga tao. Unti-unting kumalat ang balita tungkol sa mga magagandang mga nagawa ni Jiang, hanggang makilala na siya ng lubusan ng mga tao, kaya naman pumantay na siya kay Manso sa survey. Labis din ang naramdamang saya ni Jiang nang lumapit sa kanya ang ina ng kanyang kaibigan, at ibigay sa kanya ang matagal na niyang hinihintay na patawarin siya nito. Kinabahan si Manso nang kumalat sa social media ang pag-amin ng tatlong tauhan ni Chun na pabalik na sa South Korea, na binayaran sila para patayin si Wang. Inutusan ni Manso si Chun na gumawa ng paraan na hindi makuha ng mga pulis ang mga witness. Nabigla si Jiang nang tumawag sa kanya si Chun. Nagbanta si Chun kung hindi ibibigay sa kanya ang kanyang tatlong tauhan, papatayin niya si Suyon. Pinakilos agad ni Jiang ang kanyang mga tauhan na sabihin sa lahat nilang kaibigan na hinahanap nila ang grupo ni Chun. Isang kaibigan ni Jiang na lider ng isang gang na may hawak ng mga pasugalan, ang nagtimbre kina Jiang na nagsusugal sa kanila ang kapatid ni Chun na si Blondie. Binalaan nila si Blondie na kung hindi ito makakabayad ng utang, ang mga internal organs niya ang kanyang ibabayad. Sinabi ni Blondie na sumama sila sa kanya at kukuha siya ng perang pambayad sa kanyang kapatid. Habang papunta sila sa itinurong lugar ni Blondie, nakasunod naman sina Jiang at ang mga kaibigan nilang pulis. At nang makarating sila sa isang pier, pinakawalan nila si Blondie para kumuha ng pera. At saka naman lumusob sina Jiang at ang mga pulis. Muli nilang nahuli si Blondie, pero sa paghalughog nila sa lugar, wala na roon si Chun at Suyon. Habang sa di kalayuan, nakatakas si Suyon kay Chun at agad na tumakbo. Siyempo naman naroon si Jiang at nakitang hinahabol ni Chun si Suyon. Agad na sumaklolo si Jiang, kumuha ng patalim si Chun at inatake si Jiang, pero hindi niya magawang patamaan ito hanggang mabilis siyang mapigilan ni Jiang. Nagsipagdatingan naman ang mga pulis at inaresto si Chun. Nang maramdaman ni Jiang na may mahigpit na yumakap sa kanya, at sa kanyang pagharap, umiiyak na muling yumakap sa kanya si Suyon. Sa huling araw ng kampanya, sinabi ni Jiang na marami siyang natutunan sa buhay, pero ang pinakamahalaga ay ang pagbibigayan. Hindi masusukat ang saya ng pakiramdam kung ibabahagi mo sa iba ang biyayang ibinigay sa'yo. Kaya ipinapangako niyang ibibigay niya ang lahat ng kanyang kakayahan para makatulong sa mga nangangailangan. At nang matapos ang bilangan sa eleksyon, si Jiang ang nanalo bilang bagong congressman, habang hinuli naman ng mga pulis si Manso, at sa kulungan na sila nagkita ni Chun. At para kay Jiang, dahil sa paggawa niya ng kabutihan sa kapwa, hindi lang pagtitiwala ng mga tao ang kanyang nakuha, kundi nakuha niya pati ang puso ng kanyang babaeng minamahal.